Hi everyone! Good morning sa inyong lahat, sa lahat po ng OFW at sa nagbabalak po na pupunta dito sa bansang Croatia. So yung sasagutin natin na tanong ngayon guys is about po sa ID dito sa Croatia at saka working permit po. So kare-renew ko lang ng ID ko. So ganito pala yung ID dito. So binutasan na yung luma kong ID kasi expired na po. So yun. So yung ID pala ngayon dito sa Croatia guys is depende po sa employer po. Meron pong 2 years. So meaning po yung working permit mo 2 years din. Kasi nung way back 2023 po, pagdating ko dito is yung ID po namin is 1 year lang po. So pagdating ko nga dito is seasonal nga ako eh. So nung nag-apply ako, Ramadan din yun. Tapos nung dumating ako dito is September 2023. Yung yung working permit 3 buwan na lang pa-expired na. So seasonal ako dati. Kaya yun. Pagdating ko naman dito is 4 na araw lang ako nagstay sa yung accommodation ng agency. Tapos pinasis na yung papel ko. Tapos doon ako na-assign sa Dubrovnik. So ngayon naman po is nagbabago na po dito. Kasi paiba-iba kasi yung batas po dito. Every year nagbabago. So may panibago silang in-implement na batas dito sa Croatia. So ngayon po sa bago kong working permit at sa bago kong ID na andito na po pero hindi ko ipapakita. Andito yung ID kong bago. So kakukuha ko lang nung March 10. So 2 years na po yung working permit ko. So yung ID ko ngayon is 2 years. Meron din naman pong 3 years. Sa friend ko po, 3 years na po yung ID niya. So, depende po sa employer. Pero, nung pagdating ko talaga dito is 1 year, 1 year. So, yun yung napakahirap din kasi every year pupunta ka ng police. So, ang pag-process pala dito ng police, hindi po siya kagaya sa Middle East na yung HR lang ang mag-process lahat tapos ibibigay na sa iyo yung ID. Yung dito po sa Croatia po is ibibigay sa iyo yung working permit at saka sa mga kailangan na documents like yung resibo ng pagbayad. Tapos kailangan mo ng ID na basta hindi ko nakalimutan ko kung ano yung size ng ID, 34 by 35 ata yun. Pero kung doon sa police station may pa-IDhan naman doon, 10 euro yung bayad. So ayun, 2 years na yung ID ko sa ngayon at saka yung working permit kasi magkasama talaga yan yung working permit at saka yung ID. Tapos yung friend ko naman nasa factory siya nag-work, 2 friend ko is 3 years po. So depende po sa employer po kung ilang years yung kukunin niya para sa iyo. So may 3 years na po na ID ngayon dito sa Croatia, may 2 years din po. Pagdating namin dito way back 2023 po, kuan pa lang po yun, 1 year yun, yung parang hassle siya kung every year kasi madali lang naman yung 1 taon lang, di ba? Tapos yun, pupunta ka na naman ng police. So ikaw mismo po yung pupunta sa police ng maaga, ikaw yung pipila doon. So yan yung dito. Hindi siya kagaya sa Middle East na yung kukunin mo na lang yung ID, ipapadala lang sa iyo. So dito po ikaw mismo yung kukuha, ikaw yung magdadala ng mga papilis mo doon sa police station, ikaw yung pipila. So yan yung ang ganyan dito. Tapos yun, ano pa yung mga tanong na nakuan ko sa YouTube channel ko. So yung sa salary pala ngayon dito sa bansang Croatia po is basic salary po dito sa Croatia sa ngayon is 1,050
Gross po yun. So, meaning po yung gross is kukunan pa po yan siya ng tax po. So, yung tax po dito sa Croatia sa ngayon is 25% sa sahod mo. So, yung bali yung mga nito mo niyan, mga 800 plus, if I'm not mistaken, basta 25% kukunin sa sahod mo, yan po yung tax. Tapos, may nagtanong po sa kuan po, yung sa mga cross country, ano po yung requirements na para mag-kuan po, mag-verified contract, kasi po wala pong kuan po sa ngayon dito, wala pong OWA dito sa bansang Croatia. So yung OWA lang po na pumupunta dito, either Vienna, Austria, or yung sa Italy po. Nung isang buwan is pumunta dito yung Vienna, Austria. So pumupunta sila dito every year. Iwan ko kung kailan yung susunod kasi magpo-post man yan sila. Yung mga requirements po na kailangan po sa pag verified contract, especially pag yung galing kayo ng cross country or Middle East po na papunta dito sa Croatia, so kailangan mo nang mag-verified ng kontrata mo bago ka umuwi. So yung mga kailangan po na mga requirements is yung passport mo, tapos ID, kuan mo yan siya, Xerox mo siya back to back. Tapos yung business permit po, tapos kontrata, dapat naka-English translation po siya. Tapos, ayun, kung wala ka namang ID, pwede po yun yung working permit. Basta nasa dalawa na yan siya, passport, kontrata po, naka-translate po dapat sa English. Tapos yung business permit, tapos yun. At ikaw yung pupunta personal, at meron din silang online na mag-verified ka. So, pwede mo silang i-follow sa social media nila, yung Vienna, Austria. Nakalimutan ko yung kuan nila. Nandito yung naka-save. Titingnan ko. So, yun. Ako, naka-verified contract na rin ako. Hanapin ko muna. Naka-verified contract ako nung pumunta sila dito. So, yun. Ano yung mga requirements? Tapos, yung kontrata ko kasi andun sa taas. Andito kasi ako sa kabilang kwarto, guys. Saan na yun? Tapos, ayun, update sa buhay. So, marami ding nagaganap, guys. So, pupunta yan sila dito. Magpo-post sila sa groups. Hanapin ko muna. Nakalimutan ko. Saan na yun? Wait lang. Kung ano yung social media nila. So kung may mga katanungan kayo, guys, pwede nyo akong i-comment na lang sa YouTube channel ko, Nandi L. Salas. Baka mag-ano ako sa inyo, mag-reply soon pag hindi na ako busy. Saan na yun? Ayan, ito po. So, yung email address po nila sa Vienna po, mwo_Vienna@dmw.gov.ph po. Pwede nyo rin silang i-follow sa Facebook page nila, Vienna Embassy of Austria. Nakalimutan ko siya. Saan na yung iba?
Ayan po yung sa Croatia po. Ito po yung kuan nila, mwo_vienna.croatia@dmw.gov.ph. Diyan kayo mag-email po para sa mga katanungan nyo about sa kuan sa verified contract. Pwede naman siya online po at online din kayo magbabayad. So ayun po. Pwede nyo siyang kontakin sa kuan nila. Sa email address mwo_milan@dmw.gov.ph. Yun lang po. Ingat po ang lahat. God bless you everyone. Sa lahat pong ng mga katanungan nyo, pwede nyo i-comment sa YouTube channel ko. Nandi El Salas. Thank you so much. God bless you everyone. Thank you at mabuhay tayong mga OFW. Ciao!